Sabi ng Bible, walk with the wise and become wise, for a companion of fools suffers harm. Kapag daw sumama ka sa matatalino, magiging matalino ka. Pag sumama ka sa mga hangal, mapapahamak ka dahil sa kahangalan nila. Napakalaking bagay ng relationships and connection sa buhay ng isang tao. Those relationships, especially those that are closest to us, greatly influences our lives. Ang sabi ni Dr. John Maxwell, either the people closest to you will be the wind beneath your wings or the anchor on your boat. They will either bring you higher or drag you down. Kaya bilang isang Kristiyano, importante na magkaroon ka ng mga maayos na relationships sa buhay mo. Kasi hindi tayo nilikha para mag-isa. Nilikha tayo para sa isa't isa. Huwag mong tignan ang sarili mo na mas mataas kaysa sa iba. Kailangan natin ang bawat isa. Tandaan mo yung law ng spiritual gravity sa Bible. Ang sino mang nagmamataas ay binababa ng Diyos. At ang sino mang nagpapakababa ay tataas ng Diyos. Ang pag-uusapan natin ngayon sa ating lesson 5 ay pursuing right relationships. Samahan niyo po ako. Sabi ng Bible, ang bakal ay nagpapatalas sa bakal at ang tao ay nagpapatalas sa isa pang tao. So we need to sharpen each other. At mangyayari yon kapag merong maayos na relationships. Alam niyo si God ay sobrang importante ng relationship sa Kanya. Tingnan natin ngayon tong 6 na dapat nating pahalagahan at ingatan ng mga relasyon. Number 1 ay yung upward relationship mo sa Diyos. Sabi ng John 15:1, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Si Jesus mismo ang nagsabi nito. Ito yung pinakamahalagang relationship na dapat mong unahin at i-prioritize sa lahat ng relasyon na meron ka. Dahil kapag naging maayos ang relasyon mo sa Panginoon, yung fruitfulness niyan makikita sa iba mong relasyon. Sabi ni Paul in Philippians 3:14, I press on toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Ito yung priority natin. Hindi lang ito every Sunday na pag nag-church ka. It should be our priority every day ang makipag-usap at i-develop ang ating relationship sa Diyos. Pangalawa, hindi lang yung relationship natin sa Panginoon, kundi yung inward relationship natin sa ating sarili. Sabi ng 1 Timothy 4:12, huwag mong hayaang hamaking kanino man dahil sa iyong kabataan, sabi ni Paul kay Timothy, sa halip, sikapin mong maging halimbawa sa mga mananampalataya sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Nung sinabi ni Jesus that whosoever wants to follow me must deny himself, take up his cross and follow me. Hindi niya sinasabi dito na huwag mong intindihin yung sarili mo. Huwag mong unahin yung sarili mo, huwag kang maging makasarili. Gawin mo ang kalooban ng Diyos para sa buhay mo. Pero dapat mong maintindihan na sinasabi ng Bible na dapat mo itong pahalagahan at dapat mo itong hasain. Paano ka magpapakain kung ikaw mismo laging gutom? Paano ka magpapalakas kung lagi kang nangihina? Paano ka magtuturo kung di ka nag-aaral? Kailangan mong hasain ang iyong sarili. Kailangan mong alagaan ang iyong katawan. Puhunan mo ang iyong katawan sa paglilingkod. Mahirap humayo at maglingkod ng napakadami mong sakit. Mahirap magturo nang hindi ka nakapag-aral. You have to invest in yourself. Pangatlo, not just inward, kundi sideward. Relationship mo sa mga kamanggagawa. Ang sabi ng 1 Corinthians 1:10, magkaisa kayo at huwag magkabaha-bahagi, maging sa pagkaunawa at pagpapasa. Tandaan mo na hindi lang ikaw ang tinawag. Tayo ay grupo ng mga tao na tinawag mula sa kadiliman papunta sa kaliwanagan. At bawat isa sa atin ay may role sa katawan ni Kristo. At para mag-function ng maayos ang katawan, kailangan kumilos ng bawat parte ng katawan. Hindi mo yan kaya mag-isa. Kaya dapat mong pahalagahan ang relationship mo sa kamanggagawa. Madalas maraming gawain ang nasisira dahil sa pag-aaway-away sa loob ng church. Huwag mong hayaan na ikaw ang maging sanhi nun. Hindi dapat tayong maging cause ng division. Dapat tayong peacemakers. Pang-apat na dapat mong pahalagahan is yung onward relationship sa mentor. Yan. Sabi ng Acts 11:25-26, nagpunta si Barnabas sa Tarso upang hanapin si Saulo, si Apostle Paul. Dati niyang pangalan at ng kanyang matagpuan ay isinama niya ito sa Antioquia. 1 taon silang nanatili roon, nakasakasama ng iglesia at nagtuturo sa maraming tao. Noong panahon na nakakilala si Saul kay God,
Maraming tao ang takot sa kanya. Maraming Christians ang ayaw lumapit sa kanya. Kaya si Barnabas ang nag-encourage kay Saul at pinakilala niya ito sa mga apostol at sa mga Kristiyano nung panahon na yun para di sila matakot. Hindi lang yun, sinama niya pa tapos training niya pa itong si Saul. Kaya nahasa si Paul dahil din kay Barnabas. Kaya nahasa ang mga apostles dahil kay Jesus. Importante ang pagkakaroon ng mentor. Merong pagkakataon na si Paul at si Barnabas ay nagkaroon ng conflict kasi gustong isama ni Barnabas si Mark sa paglalakbay nila. Pero ayaw ni Paul. Kasi itong si Mark, bigla silang iniwan sa isa sa mga gawain na pinuntahan nila. Kaya medyo nag-alangan si Paul. At nagkaroon ng matinding disagreement itong dalawang ito. Nahati yung dalawa sa grupo, magkasama si Mark at si Barnabas, magkasama si Paul at si Silas. Okay naman kasi nagkaroon ng dalawang set of missionaries at dalawang set ng missions. But eventually, nagkaroon din ng pagkakasundo itong dalawa na ito. Hindi ito malinaw na sinabi sa Bible, but in 2 Timothy chapter 4, makikita natin doon na itong si Paul ay na-recognize niya si Mark bilang isang mapagkakatiwalaan at makakatulong sa gawain ng Panginoon. Napaka-importante na merong nagtuturo sa iyo. Find a mentor. Pang-5, forward. Relationship sa dinidisciple. Sabi ng 2 Timothy 2:2, ang mga narinig mo sa akin sa harap ng maraming saksi ay pagkatiwala mo rin sa mga taong may katapatan at may kakayahang magturo naman sa iba. Malinaw ang sinasabi ni Paul kay Timothy, hindi dapat tumigil sa iyo ang kaalaman. Ituro mo. Ba? Dapat may dinidisciple ka. Bilang isang Kristiyano, inutusan tayo to go and make disciples. Pag sinabi nating disciple, student, follower. Mas matututo ka bilang isang tao kapag meron kang tinuturuan kasi nauobliga kang mag-aral at nauobliga kang ituro dahil doon mas naiintindihan mo at mas nagre-retain ang salita ng Panginoon at ang kaalaman sa puso mo. You have to mentor someone. Katulad ng ginawa ni Paul kay Timothy, kay Silvanus, kay Titus. Tinuruan niya itong mga to, naging pastor sa iba't ibang mga lugar. Si Timothy naging protege niya at pastor sa Ephesus. Itong si Silas ay naging isang malupit na missionary kasama niya sa lahat. Si Titus ang naging problem solver niya sa mga gawain. Kapag may problema sa Church of Corinth, pinadala niya si Titus sa Church of Crete para magkaroon ng order or organization doon sa church na yon. So makikita natin na napakalaking bagay na meron tayong tinuturuan. At syempre, the last, yung outward relationship natin sa mga hindi mananampalataya. Sabi ng 2 Corinthians 5:11, sinisikap naming hikayatin ang mga tao na manumbalik sa Diyos. Sobrang halaga ng testimony natin, lalo sa mga hindi mananampalataya. Minsan ginagawa natin extreme yung Psalm chapter 1 verse 1. Blessed is the man who does not walk in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor seated in the seat of the scornful. To the point na talagang ayaw mo na makisama. Hindi ganun. Kasi nagbi-minister tayo sa mga tao, ang goal natin ay madala sila kay Kristo. Pero hindi tayo dapat sumama sa gawain nila. Nung sinabi ng salita ng Panginoon in Romans chapter 12, huwag mong iayon yung values mo, yung paniniwala mo, yung mga pinahalagahan mo sa paniniwala na sinasabi ng mundo. Kung hindi, kung ano yung sinasabi ng salita ng Panginoon. At bilang isang mananampalataya, trabaho mo na dalhin sila sa Panginoon. Hindi lahat ay kaya nating dalhin. Pero merong mga tao na nilagay ang Diyos sa buhay natin at dinala siya upang ating ihayag ang kanyang pagmamahal at ang kanyang salita. I-develop natin ang ating relationship sa mga hindi mananampalataya. Sabi ng isang African proverb, if you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. Totoo na mas mabilis ang usad, mas mabilis ang lakad kapag mag-isa ka lang. Mas mabagal kapag marami kayo pero mas malayo ang mararating ng isang tao na merong mga kaibigan, na merong mga kasama, na merong tamang relasyon, mas magiging matibay, mas magiging matatag, at mas maraming magagawa sa kaharian ng Panginoon. God bless po sa inyong lahat. Kita-kits po tayo sa ating next class. Let us pursue right relationships. Pasmas po.